oras na ito ay binibigyan ko po ang bawat isa ng ilang minuto, ilang saglit just to pray individually before God, the Creator of the heavens and the earth. Sumambit lang ho tayo ng simpleng panalangin ngayong umagang ito, wherever you are. Just a prayer. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Shakarakaya Barabakan. Pwede ho bang itaas lang natin sandali ang ating kamay sa Diyos sa umagang ito? At pwede ho bang buksan natin ang ating labi at magpasimula tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan at sa lahat ng kanyang kadakilaan ngayong umagang ito? Patuloy ka namin, O Diyos, pinupuri. Patuloy ka naming niluluwalhati. Patuloy ka naming sinasamba. Patuloy ka naming itinataas sa aming kalagitnaan. Patuloy ka naming pinaparangalan, O Diyos, ngayong umagang ito, God. Oh, maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan. Salamat sapagat ikaw ay nananatiling Diyos magmula noon, ngayon, at magpakailan paman. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Pwede ho bang palakpakan natin ang Diyos sa oras na ito? Mas malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Oh, we bless your name, Lord. Bless your name, O God. We magnify your holy name, O God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Oh, we worship you and we honor you in this place, O God. You are welcome in this place, O God. You are welcome in this place, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami, Panginoon, ay tumatayo sa iyong dakilang harapan. Inaamin namin na isang katotohanan, kaming lahat ay hungkag, maruming basahan lamang, walang kayang ipagmalaki. Lahat kami hindi karapat-dapat. Lahat kami may kapintasan. Lahat kami nadungisan. Patawarin mo po kami ngayong umagang ito, O Diyos. Linisin mo po ang aming isip at ang aming puso sa lahat na nakapagparumi sa aming buhay. Dalisayin mo kami ng iyong dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dugong banal na siya lamang pwedeng magpakabanal at magpaging banal sa aming buhay. At sa umagang ito, O Diyos, hayaan mong kaming lahat ay patawarin mo sa lahat ng aming nagawang kasalanan habang nililinis mo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Damitan ng katuwiran at ng kabanalan ng aming Panginoon Jesus ang aming buhay. At hayaan mo ngayong umagang ito'y magbigay kami ng kaluwalhatian at ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Karangalang kailanman ay hindi karapat-dapat kahit kanino mang nilalang, kahit kay Satanas, O Diyos, sapagat ang karangalan ay karapat-dapat lamang sa iyo. Sa umagang ito, Diyos, ang dalangin po namin, malaya kang mangunat kumilos sa aming kalagitnaan. Ang pagsamba ngayong umagang ito'y gawin mong tuntungan ng iyong presensya upang ikay malaya makakilos sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, Panginoon, ang apat na sulok ng lugar na ito ng GIL Church Bulacan, Bulacan ay punuin ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Ang lugar na ito, Diyos, puspusin mo ng iyong kapangyarihan. Banal na Espiritu Santo, malaya ka pong manguna sa aming kalagitnaan. Gawin mo ang nais mong gawin sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po maging ang bibig at labi ng iyong abang alipin ay hawakan mo ang mga bagay lamang na nais mo, Panginoon, mabigkas at masambit ng aking labi, ang mamutawi lamang sa aking labi.
ang mga bagay na ayaw mo at hindi mo nais ay hindi mamutawi sa aking labi ngayong umagang ito, O Diyos. Ang dalangin po namin, O God, hayaan mo, hawakan mo ang mensahe mo ngayong umagang ito, O Diyos. Hayaan mo panglalangisan mo ng iyong kapangyarihan at hayaan mo ang salita mo maging kagaya ng tabak na magkabilay talim, kagaya ng balaraw na magkabilay talim. Hayaan mo ang buhay ng bawat isa po sa amin mahipo ng iyong kapangyarihan, maging ang mga sumusubaybay sa YouTube channel, Panginoon, ng GIL Church Bulacan. Hayaan mo, Panginoon, patuloy na mahipo din ang kanilang buhay at mapagpala at patuloy na ikaw, O Diyos, ay maparangalan. Maraming pong salamat. Holy Spirit, continue to be our great teacher and our great programmer this morning. And you are awesome in this place. We thank you. We honor you, O God. We give you back all glory, power, and majesty. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Mas malakas o na palakpak sa ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory to the living God. Come on, church. Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise the Lord. Makakaupo tayong lahat. Isa ho mapagpalang umaga sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Nakaka-excite ng ating mga espiritu ang ating pinakatema sa buwan ng month of August dahil ang pinaka-team natin, Revival, a call to possess the land. Everybody say, Revival, a call to possess the land. Minsan pa po, revival, a call to possess the land. Praise God. Hayaan po natin na ang Diyos ay malayang mangusap sa ating kalagitnaan. Gusto kong simulan natin kaagad ang pag-aaral sapagkat medyo mahaba ng konti ang ating na-prepare para higit natin maunawaan sa unang linggo ng buwan ng August, maintindihan natin ang pinakatema na mayroon po tayo. Revival, a call to possess the land. Ngayong umaga hong ito, ang aking hong simpleng topic na inilagay ng Diyos sa ating puso ay possess your possession. Sabihin po natin lahat, possess your possession. Minsan pa po, sabihin po natin, possess your possession. Hindi ko ho alam na ito palang topic ko na ito na matagal ng panahon na inirevive ng Diyos sa aking puso, yung pinaka-main theme, not the content of the message, ay kagabi ho na nag-browse ako sa internet, ito ho pala ay topic din ng napakarami ho nating mga pastors and leaders all over the world. Pero sa kanila, ang ginamit nila ay possessing your possession. Possessing your possession. Sa iba, possess your inheritance. Pero ngayong umagang ito, ang ginamit natin ay ang inilagay ng Diyos sa ating puso mismo, possess your possession. Doon po sa ating pinaka-key verse, sa Joshua chapter 1 verse 3, na siya hong ginamit din ng ating pong worldwide leadership. Ang sabi po riyan sa NIV translation, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Let God bless the reading of His Word. Pwede ho bang basahin po natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Minsan pa po, basahin po natin ang mas malakas. Louder please. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Napakaganda hong key verse na ginamit ng ating pinakatema sa buwan ng Agosto. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, lahat ng matutuntungan, maaapakan ng iyong paa, ay ibibigay ko sa iyo kagaya ng pangako ko kay Moses. Doon po sa New King James Version, ang ginamit po ay every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses.
Bawat lugar na maaapakan ng ating paa, matutuntungan ng ating paa, ay ibibigay ko sa iyo kagaya ng ipangako ko kay Moses. Pakitanong nga ho sandali ang inyong katabi, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Lahat ho ng katabi nyo, kanang kaliwa, tanongin nyo po, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Sapagat napakahalaga ho ng pag-aaral po natin. Just to give you a brief background study of the book of Joshua, saan nga ho ba naganap ang aklat na ito, ang kasaysayang ito? Where are we? The events of the book of Joshua span about 25 years, starting soon after the death of Moses. Matapos mamatay si Moses, 25 years, ang sabi ng maraming pag-aaral ng Bible scholar, ang kasaysayan ni Joshua ay nagsimula ang Joshua chapter 1 verse 1. Around 1406 BC ay nasimulan ang tinatawag na aklat ng Joshua before the conquest commenced. Ano po? Ang conquest of Canaan took about 7 years and Joshua's final address and subsequent death came almost 25 years later. Kapag tiningnan po natin, yung tinatawag na conquest ng Canaan ay halos inabot ng 7 taon at yung tinatawag na Joshua's final address, subsequent death came almost 25 or 20 years later. 20 taon sa kanyang final address, maging ang kanyang kamatayan ay naganap sa buhay ni Joshua. Ang aklat, the book begins with the nation of Israel poised at the banks of the Jordan River across from Jericho. Across from Jericho. Kapag titingnan po natin, ang aklat ng Joshua chapter 1 ay nagsimula po, ito'y nagsimula sa tinatawag na nation of Israel na naroon sila sa banks of the Jordan River across from Jericho. Yun mismo ang pinaka-lugar nila. At kapag titingnan ho natin yan, ang book of Joshua, sabi na ilang mga Bible scholar, para mas maliwanagan lang natin, picks up where Deuteronomy left off, kung saan nangyari at naganap ang lahat ng paalala ng Diyos kay Moses sa book ng Deuteronomy, kung saan iniwanan ng aklat ng Deuteronomio o ng kasaysayan, doon naganap ang aklat ni Joshua. The Israelites were just about to enter the promised land after wandering in the wilderness for 40 years. Sabi ng ilang pag-aaral, ang Israelita ay nasa wilderness from approximately 1490 to 1450 before Christ, which places the events recorded in Joshua chapter 1 at approximately 1450 before Christ. 1450 before Christ. Bago sila Joshua makarating sa tinatawag na doon sa banks of the Jordan River across from Jericho, kapag binalikan natin ang Deuteronomy chapter 1 verse 5, heto ang mensahe ni Moses bago si Moses dumating ang pagkakataon na siya'y kinuha na ng Diyos. Isa ito sa ipinaalala ni Moses sa mga Israelita. Basahin lang po natin sandali. Deuteronomy chapter 1 verse 5 up to verse 8 ng New International Version. Ng New International Version. East of the Jordan in the territory of Moab, Moses began to expound this law, saying, "The Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain." Ito po ang message ng Lord through Moses. Ano po? Ang sabi po niya ay, "You have stayed long enough at this mountain." Doon sa Horeb, nagpaalala ang Diyos through Moses, "You have stayed long enough at this mountain." Masyado nang matagal kayong nanatili dito sa bundok ng Horeb. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Araba, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast to the land of the Canaanites. The land of Canaanites is the promised land. To the land of the Canaanites and to Lebanon as far as the great river, the Euphrates. Ito ang command ng Diyos sa mga Israelita through Moses. "See,
I have given you this land. Ibinigay ko na sa inyo ang lugar na ito, ang lupain ito, ang promised land na ito. Go in and take possession. Everybody say, go in and take possession of the land. Go in and take possession of the land. The Lord swore He would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Ito ang sabi ng Diyos sa mga Israelita nung sila ay nasa Mount of Horeb. See, I have given you this land. Ang sabi ng Diyos through Moses, go in and take possession of the land. The Lord swore He would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Moses died. Ang sabi ng Book of Deuteronomy and Book of Joshua, Moses died on Mount Nebo at the top of Pisgah. Alam niyo po, pagkakatiningnan niyo po yung Mount of Nebo after na si Moses ay maraming paalala sa Book of Deuteronomy. Nung si Moses ay mamatay at the age of 120, kung ang bundok ng Nebo ay heto po, yung lugar na tinatawag na Pisgah ay malapit lang din po at halos sakop ng bundok ng Nebo at the top of Pisgah. Ang Book of Joshua begins at the Israelites' encampment near the mountain. So, ang aklat ni Joshua nagsimula at nag-encamp sila near the mountain ng tinatanad the top of Pisgah. The exact location ay nasa paanan of their camp appears to be a place called Shittim. So, pagka tinignan niyo po yan, ito ang Mount of Nebo. Medyo hindi ko lang ho na i-plus nakuha yung pinaka-mape. Ito ang Mount of Nebo, ang Mount of Pisgah, ay sakop ng Mount of Nebo, ito rin ang Mount of Pisgah, at ang Shittim ay nasa ibaba ng Mount of Pisgah. Hando doon po ang tinatawag na doon namatay si Moses. Doon mismo sa tinatawag na Mount Nebo at the top of Pisgah mismo na part din ng Mount of Nebo. So si Moses ay namatay dyan at doon sa chapter 3 verse 1 ng Joshua, doon sila nag-encamp. So pag inimagine niyo po, kung Moab ang pinag-iwanan ni Moses nang siya mamatay sa mga Israelita, ang mga Israelita through Joshua, after na mabigyan sila ng instruction, at saka pa lang sila pumunta doon sa Shittim para doon mag-encamp in preparation to cross the Jordan River. In preparation to cross the Jordan River. So ang Diyos ay nangako kay Moses na ipoposes ninyo ang promised land. At yun ay pangako ng Diyos, kangino ho? Kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Tingin kayo sandali kay Pastor Michael. Konting background study lang para maintindihan po natin. Huwag natin kakalimutan na ang sumulat ng Book of Genesis, sumulat ng Exodus, ng Leviticus, ng Numbers and Deuteronomy, ay walang iba kundi si Moses. So, pag titingnan natin, alam na alam ni Moses ang promises ng Lord kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At ang pangako ng Diyos, dadalhin ko kayo sa promised land. Remember, nang kuhanin ng Diyos ang mga Israelita from the land of Egypt through the leadership of Moses, ang pangako ng Diyos, Moses, magmula din sa mountain na ito, sasambahin ako ng mga Israelita. At ibibigay ko sa kanila ang promised land. Iyon ang pangako ng Diyos kay Moses na malinaw na tiyak na gagawin ng ating Panginoon. But listen carefully, alam nating hindi nangyari na sa panahon ni Moses nakuha ang promised land. At namatay si Moses at the age of 120 with 2020 vision according sa Bible mismo. Malinaw ang mata, hindi lumabo ang mata. Kaya nga yung nagkakaedad, hindi posibleng may mga tao na nagkakaedad, malinaw pa rin ang mata. No? Dahil si Moses, naranasan yung 2020 vision. And remember, nung time na yon, si Moses ay ang isang reason kung ba't hindi siya nakapasok sa promised land, if you will read Deuteronomy chapter 30 and chapter 31, ang isang reason, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, noong sabihin ng Diyos kay Moses, Moses, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Pero during the time, nagalit si Moses dahil ang mga Israelita walang ginawa kundi magreklamo.
Walang ginawa kung hindi questioning si Moses. Dinala mo ba kami sa ilang na ito para lang kami patayin? Bigyan mo kami ng mana o bigyan mo kami ng meat. Bigyan mo kami ng pagkain. Yung gusto namin, yung masarap na pagkain, nauuhaw din kami. Lahat yung nirereklamo. Kaya nung si Moses ay humingi sa Diyos ng tubig, ang sabi ng Diyos, just talk. Magsalita ka lang doon sa bato. Pero sa galit ni Moses, hinampas niya ang bato. Lumabas din naman ang tubig. Ang problema nga lang, ang sabi ng Diyos, dahil sa pangyayaring iyan, you will not enter to the promised land. So, to cut the story, ibinigay ng Diyos kay Joshua ang mandate para i-conquer at i-possess ang promised land. Why is Joshua so important? The book of Joshua in the Bible. Because it displays God's faithfulness. Everybody say, it displays God's faithfulness. Remember, the book of Joshua records the culmination of Israel's journey to the promised land. Ang aklat ni Joshua ang mayroong pagkakasulat o sa kanya naka-record ang tinatawag na culmination. Ibig sabihin, kung maraming tinatawag na journey ang Israel 40 years wandering in the wilderness, ang katuparan at ang fulfillment ng pangako ng Diyos ay nangyari sa panahon ni Joshua. Kaya tinatawag na it records the culmination of Israel's journey to the promised land. Here we see God fulfill His promise to give the land of Canaan to Jacob's descendants. So dito makikita natin, ibinigay ng Diyos, ipinakita niya na marunong siyang tumupad sa pangako, na ang kanyang pangako ibibigay na promised land ay totoong naranasan ng descendants ni Jacob, kagaya ng sinabi ng Diyos through Moses, na ang Diyos ay nangangako ibibigay ang promised land kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at nangyari yan sa panahon ni Joshua. So, ibig sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, church, He is a faithful God. Amen? Keeping His promises. Kaya pag binasa natin ang Joshua 21:45, si Joshua ang nagsulat sa New Living Translation, not a single one of all the good promises the Lord God given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Please, next slide please. Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Lahat ng binanggit, lahat ng sinalita ng Diyos, nangyari at naganap. Lahat ng mabubuting bagay na pinangako ng Diyos sa family of Israel was left unfulfilled. Walang hindi natupad. Lahat ay nangyari at lahat ay naganap. Iyan ang Diyos na nagsasabing, possess the land. Why? Sapagkat matapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Naniniwala ba kayo, church, na ang Diyos, lahat ng ipinangako niya sa atin ay kaya niyang tuparin? He is our faithful promiser. Kaya pag titingnan natin ang last era o ang mga last situations na nangyari sa panahon ni Joshua, yung mga ilang verses makikita natin na nag-narrate ng 3 burials. Mahalaga ba ito, Pastor? Yes, listen carefully. Si Joshua namatay in Joshua 24:29-30, inilibing sa Promised Land. In chapter 24:32, ang bones ni Joseph inilipat doon sa Promised Land mismo. And Eleazar, the high priest, 24:33. Si Eleazar mismo ay nailibing mismo sa Promised Land. Strange, kapag titingnan natin, sabi ng mga Bible scholar, as it may seem, these burials proclaim God's character. Anong character? That God is faithful. Dahil ang mga taong ito ay namatay, hindi outside the promised land. Sila ho ay namatay inside the promised land. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. All 3 men were associated with Israel's days in captivity. Ang 30 iyan ay kasama sa panahon ng Israel ay nasakop at silang lahat ay naging alipin sa ibang bansa. Joseph long ago when Jacob's family first settled in Egypt, and Joshua and Eleazar as young men, and the long journey through the wilderness, kasama sila ni Moses. Naranasan nila ang lahat ng hirap, ang lahat ng pasakit, and now all 3 lay at rest in the land of promise, witnesses to God's faithfulness. They were witnesses to God's
faithfulness. Wow! Grabe po yun. Napakadakila ng Diyos na ating pinaglilingkuran. God is the ultimate promise keeper. As faithful and present as He was with Israel, so He is with us, our great and faithful promiser. Amen? Isa pa hong palapakan natin sa Panginoon. Kaya pag titingnan natin, napakatapat ng Diyos sa Israel. Kaya ang sabi ng Diyos kay Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." Sapagat saan ka man pumunta, sasamahan ka ng Diyos, sasamahan kita, ang sabi ng Panginoon. Ang kailangan lang, Joshua, pangungunahan mo ang Israel to cross the Jordan River to fight yung tinatawag na battle sa Promised Land. Ang kailangan lang, be strong and courageous. Do not be afraid. Huwag kang matatakot. Magpakatapang ka, lakasan mo ang iyong loob, tatagan mo ang iyong loob, ikaw ang mangunguna, pero isang bagay ang tiyak, sasamahan kita. Hindi kita iiwanan. Saan ka man pumaroon. Amen? Naniniwala ho kayo, hindi tayo iniiwanan ng Diyos sa lahat ng laban ng buhay? Palakpakan ho natin, minsan pa ho ang ating Panginoon. Possess your possession. Paano nga ba natin ipopossess ang ating possession? Paano nga ba natin, bakit pastor ang title mo ay possess your possession? Remember, ang sabi ng Diyos through Moses, sa inyo yon. Go in and take possession. Go in and take the land. So pag titingnan natin, ang promise ng Lord ay ibinigay ho sa atin and He is about to give us yung kanyang promises, pero ang rules at ang tinatawag po na pamantayan ng Diyos, you have to cross the Jordan River eh. You have to possess the land na ipinangako na ng Diyos sa mga Israel. Alam niyo po, bawat isa ho sa atin, mamaya makikita natin, God has so many promises to each and every one of us. But we have to take that possession. But we have to take that promises. But we have to take that inheritance. Hindi ho po pwedeng wala tayong gagawin. When we talk about possession, it is a state of having, owning, or controlling something. Thus, possessing your possessions is a state of taking over. Everybody say, taking over. Kapag ang pinag-usapan ay possessing your possession, it is a state of taking over something that rightfully belongs to you. Sa atin yon. Ang kailangan lang, tuntungan mo. Ang kailangan lang, ilaban mo. Ang kailangan lang, kuhanin mo. Hindi po pwedeng tatanawin mo lang. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, you have to cross the Jordan River to prepare the people and across the Jordan River and take possession of the land. Why? Dahil inyo yun. Church, gusto kong linawin sa ating kalagitnaan, maraming bagay na ipinangako ang Diyos sa atin. Atin ho yun at hindi sa demonyo. Ang kininyo po, tuntungan nyo dahil atin po yan. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. So, ang possessing your possessions is a state of taking over something that rightfully belongs to you. Do you believe that every father has a will for his children? O last will testament kung tawagin? Kung tayo ho ay naiintindihan natin ang legal matters, maraming magulang meron tinatawag na last will testament. Kung tayong magulang, wala niyan, at ang kaya lang natin ipamana ay ang isang pad ng long pad paper, eh okay lang din yun. Ang mahalaga, may pamana ka. Pero ang pinakamasarap na pamana, yung ating pananampalataya, no? Pero ang Diyos, iba. Ang Diyos mismo, ang Father natin, meron din pamana sa atin. And as a child, dapat kuhanin natin yun. Yung pamanang iyon sa ating Ama. But sometimes, yung ignorance ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakakaranas noon. Ignorance is what makes a believer poor. Malungkot mang isipin. Ignorance is what makes believer poor. Dahil hindi natin alam ang ating karapatan na tayo pala ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming pagpapala, ang akala natin tuloy mahirap ho tayo. Therefore, the value of our inheritance is determined by how rich our Father in heaven. Naniniwala ho ba kayo napakayaman ng Diyos? Naniniwala ho kayo napakaraming pamana ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin? Sabihin mo sa katabi mo, maraming biyaya ang Diyos sa iyo.
maraming pamana ang Diyos sa iyo. And we have to take that promises, we have to get that inheritance na hindi tayo papayag na hindi ho natin makukuha yon. In Haggai, o mas nakasanayan natin sa Haggai na pronunciation ng chapter 2 verse 8 ng King James Version, God said, "The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts." Ang ginto at ang pilak ay akin. And remember in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. He is the creator of the heavens and the earth. Napakamakapangyarihan ng Diyos. Sa Kanya galing ang lahat ng bagay. Maging ang pagpapala from the Garden of Eden ay sa Kanya po galing. He is the creator of everything and every blessings. At kung kinakailangan niya mag-create ng Lord ng something out of nothing just to bless you, gagawin ng Diyos. Pero madalas kong sabihin, no need to do that. Why? Kumpleto ho ang pagpapala ng Diyos sa langit. Amen? Tapos na ho ang creation. Pero kaya pang gumawa ng Diyos kung kinakailangan para lang sa iyo. Palakpakan ho natin ang Panginoon. In Ephesians 1 verse 3 to 5 ng NIV translation, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight." To be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Isa-isahin ko lang ho sandali. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Bakit sinasabing nasa second heaven ang spiritual battle? Sapagat ang lahat ng pagpapala at ang lahat ng battle ay nagsisimula sa spiritual, whether we like it or not. Bakit ang lahat ng pagpapala ay nasa spiritual realms? Pinagpala pala tayo ng Diyos. Kailangan natin kuhanin lahat yon because merong spiritual battle warfare sa second heaven. Sapagat naroon din po ang tinatawag na 1/3 fallen angels of the enemy of the devil. Ang third heaven kung saan naroon ang Diyos. Ang second heaven doon ibinagsak si Satan, the dragon in Revelation chapter 12, together with the 1/3 fallen angels na tinatawag na nahagupit ng buntot ng dragon, ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Ang sabi ho na Revelation 12 beginning verse 5. Hando doon ang battle, nado doon ang laban. Lahat tayo pinagpala ng Diyos, pero kailangang matutunan din natin kuhanin lahat yung blessings na yon sa spiritual realms, sa heavenly realms. Bakit? For He chose us in Him before the creation of the world. Dahil lahat tayo pinili ng Diyos. Bago palang likhain ng sanlibutan ito to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship. Tayo pong lahat sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Because of that love, the agape love, kung tayo nanalig at nanampalataya, tayong lahat ay naligtas. Naganap ang John 1:12. To them He gave the power to become children of God to those who receive Him as Lord and personal Savior of their lives. At kapag si Jesus tinanggap natin sa ating puso bilang Panginoon natin, sariling tagapagligtas, tayo pong lahat ay may tinatawag na adoption paper to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So meaning, tayo po ay anak ng Diyos, adopted son of the living God. Listen carefully. In Romans 8:17 it says, "Now, if we are children," listen carefully, "then we are heirs." Kung tayo'y mga anak, then tayo'y tagapagmana, heirs of God, tagapagmana ng Diyos, and co-heirs with Christ, tagapagmana kasama si Kristo, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. If you belong, sabi ng Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Tingkay sandali muli kay Pastor Michael para higit natin maintindihan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikay tagapagmana ng Diyos, tagapagmanang kasama ni Jesucristo.
Kung ikaw ay anak ng Diyos na tagapagmana na kasama ng ating Panginoong Kristo, ibig sabihin, kasama ka ni Jesus, ikaw ay belong kay Jesus, nagahari si Kristo sa puso mo. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. If you are Abraham's seed, ang ibig sabihin, heirs according to the promise. Ang promised land, ipinangako kay Abraham, Isaac, and Jacob. And every spiritual blessings in the heavenly realms ay ipinangako ng Diyos to each and every one of us. Walang anak ng Diyos na dapat mahirap sa mundong ating ginagalawan. Amen? Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos. Philippians 4:19. God will supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus our Lord. Ang mga tunay na anak ng Diyos, dapat maintindihan natin, may promise land ang bawat isa sa atin. Meron tayong tinatawag na heavenly blessings in the heavenly realms through our Lord Jesus Christ. Lahat ng karapatan meron tayo. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tinanggap mo si Jesus as Lord and personal Savior of your life, you are heirs of God. Co-heirs of our Lord Jesus Christ. Bawat isa sa atin ay tagapagmanang kasama ng ating Panginoon Kristo. Heirs and heirs of God, co-heirs with Christ, and at the same time, if you are Abraham's seed, if you belong to Christ, you are Abraham's seed. Meaning, you are qualified for all the blessings na meron ang Diyos through the life of Abraham. We are the spiritual Israelites. And those who will bless you, I will bless, the Lord said in Genesis 12 verse 3. And those who will curse you, I will curse. Why? This is the promise of God to each and every one of us. Napakapalad ho natin bilang anak ng Diyos. Ang Israel ho, tuwing pinapanood ko ho ang kanilang sitwasyon, sila ho ang lahat na lumalaban sa pinakamatinding laban. Tayo ho ay parang nalaglagan ng mumo sa table ng isang mayaman. Na mga hintil na nakakuha ng biyaya at pagpapala. Napakapalad ho natin. Hindi naman tayo ang tunay na bayan. Pero ganun kabuti ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka dapat nalulungkot sa buhay. Sobra ang pagpapala sa buhay mo. Sobra-sobra. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Hallelujah. Possession na tinatawag what belongs to us, may mga required action. May mga required actions na kailangan natin gawin. Listen carefully, church. Possess your possession. Tingnan natin ang mensahe ng Diyos through Joshua. Number 1, it is about preparation. Everybody say, preparation. In Joshua chapter 1, verse 2, Moses, my servant is dead. Ang sabi ng Diyos kay Joshua. Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River. Maghanda kayo, Joshua, kasama ang mga Israelitang ito. Get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Take note the word. Get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. Yung lugar na ibibigay ko sa kanila. Ang sabi ni Moses, sa inyo yun eh. But kailangan, may possession ka. Nakita nyo ginawa ng China sa West Philippine Sea? Sabi natin, atin ang West Philippine Sea. Sabi natin, atin ang jurisdiction iyan. Sabi natin, atin ang region na iyan. Pero dahil, whether we like it or not, nagpabaya din tayo. Iisang barkong luma ang inilagay natin doon at saludo tayo sa lahat ng sundalong naroroon. Pero malungkot, dahil ang lugar na atin ay hindi natin nabakuran, ang lugar na atin ay hindi natin nabantayan, ang lugar na atin ay hindi natin tinuntungan. So therefore, tinuntungan ng kaaway. Kaya mo silang paalisin ngayon? Patay kung patay, gera kung gera. Why? Nakatuntong na kami eh. Kayo hindi nga tumuntong eh. You have to possess your possession. Yun ang isang pagkakamali natin. Tapos ngayon, umaalma tayo. Wala tayong magawa. Kahit ikit tinatapakan, ating nga iyon. Naalala niyo ho, ang State of the Nation address ng Pangulo nang binabanggit po niya yan, halos maiyak siya. Why? Atin talaga yun eh. Ang problema, hindi ho natin naalagaan ang atin. Hold on to what you have, church. Dahil baka ang bagay na meron ka pa mawala sa'yo kapag hindi mo inalagaan yan. Sa'yo yan eh. Andyan pa ho ba tayo? Even our calling?
Cherish your calling. Sapagkat ibinigay ng Diyos yan sa atin. Mahalin po natin. Dahil bigay ng Diyos yan. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, ibibigay ko sa kanila yan eh. But get ready to cross the Jordan River. May preparation. Church, God is waiting for His people to accelerate and be successful in their endeavor. Whether we like it or not, ang Diyos ang gusto niya, makita ang kanyang mga anak, nag-a-accelerate, nagiging matagumpay ang buhay, tumataas, nagbabago ang momentum, hindi na nanatiling bansot ang buhay, pananampalataya. Dapat merong momentum, nag-a-accelerate, tumataas ang lipad ng pananampalataya, tumataas ang buhay Kristiyano. Naalala po natin in Obadiah verse 17, wala hong chapter yan. Isang chapter lang yan, supposed to be. In Obadiah 17, New King James Version, listen carefully. But on Mount Zion, there shall be deliverance, and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possession. Uulitin ko po yon. The house of Jacob, referring to the descendants of Jacob, referring to the promised land, ang sabi ng Diyos, itong house ni Jacob, itong Israelites na ito, ano ho ang pangako ng Diyos? Shall possess their possessions. Matutuntungan nila yung kanila, matatapakan nila yung kanila, provided, church, na ang preparation, there shall be deliverance and there shall be holiness. Mahirap magtagumpay sa buhay na ito kapag may problema ang buhay Kristiyano po natin. Mahirap magtagumpay sa buhay na ito kapag tayo mismo ang alam natin na maging ang ating prayer ay pwedeng hindi dinggin ng Diyos dahil alam natin may mga behind the scene ho tayo. Dapat mayroong tinatawag na deliverance and holiness. And remember, pag sinabing deliverance, one of the things that the enemy loves to do is to hold people captive and keep them groping in darkness. Para na sa gayon, wala kang kawala. Kahit ikay anak ng Diyos, kapag kasi Satan, merong hold sa'yo, may tinutuntungan siya, hindi ka totoong delivered, hindi ka totoong nakalaya. Yung promised land mo nagtatagal, hindi mo makuha, hindi mo maranasan. Kaya mahalaga ang tinatawag na total deliverance. Amen? Yung tinatawag na holiness. In spite of the moral decadence that pervades our world today, we have a different experience in Zion. Sin does not have dominion over us. Everybody say, sin does not have dominion over us. Hindi po pwede na magpapatuloy tayo sa buhay Kristiyano na nasa ilalim tayo ng sumpa ng kasalanan. Naalala niyo ang sinabi ng Hebrews 12 verse 1? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything. Sa ibang translation, let us set aside everything, even the sin that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. But we have to set aside everything. But we have to throw off everything, even the sin that so easily entangles us. Pakisabi sa iyong katabi, nakikinig ka pa ba? Baka ho, yung iba ay hindi na nakikinig, nagkukwentuhan lang. Part yan ng problema ngayon sa loob ng church. Nasa loob ng church pero hindi nakapokus ang isipan, kaya tanongin mo kung anong mensahe, parang walang natututunan minsan. And that's part of the moral decadence in the last days. But church, ito ho ay isa sa requirements ng Lord. Listen, why? Tingnan niyo po, balikan natin si Joshua chapter 3 verse 5. Nung sila Joshua ay nag-camp sa Shittim, at nung sila ay nagpe-prepare na to across the Jordan River, tinawag niya lahat ng Israelita, leaders and workers. Ano ang sabi ni Joshua? Before we cross the Jordan River, Joshua said to the people, sanctify yourselves. For tomorrow the Lord will do wonders among you. Bago sila mag-cross sa Jordan River, sanctify yourselves. For tomorrow God will do wonders among us, among you. Gagawa ang Diyos ng himala. Pero kailangan ang isang requirements for us to cross the Jordan River and to possess the land, you have to sanctify yourselves.
Ang sabi ng Diyos through Joshua sa mga Israelita. And you know what had happened? Noong nangunguna na ang mga high priest sa unahan, ang mga musicians at ang high priest na may dala ng Ark of the Covenant, ang lahat ng tinutuntungan ng mga Israelita natutuyo at ang tubig ay umaangat side by side. Naganap muli ang nangyari sa dagat nang si Moses ay tumawid po sa dagat. He is our faithful promiser. Kaya palang ulitin ng Diyos ang himala noon. Kaya ding ulitin ng Diyos ngayon. Palakpakan niya ako natin sandali ang Lord. Nagdududa ba tayo na ang Diyos natin hindi kayang gumawa ng himala ngayon kung noon ay gumawa? He is the same yesterday, today, and forever. Hindi ho nagbabago ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nakita ng dalawang mata ni Joshua yun. Kay Joshua nga, matindi ang himala eh. Alam ho natin eh. Inulit-ulit ng Diyos ang himala sa panahon nila. Ako naniniwala kung meron kayong prayer request this morning, meron kayong mga gustong ihain sa Lord na pangangailangan, bagamat ang araw ng linggo'y pagsamba, hindi ho kayo pwedeng biguin ng Diyos. Dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran ho natin, nananatiling Diyos, magpakailan-kailan pa man. Noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Revelation chapter 1 verse 8 and Revelation 22 verse 13. He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Kung ang Diyos ang simula, siya din ang tatapos ng lahat. Sabi ng Philippians 1 verse 6, He who began a good work in us will be faithful to complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Siya nagpasimula, wag po kayong mag-alala. Tatapusin ng Diyos ang laban. Siya mismo ang nasa unahan. Sumusunod lang tayo. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Preparation. Hindi po pwedeng hindi ihanda ng Diyos ang ating buhay. Hindi po pwedeng hindi ihanda ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin kung gusto natin makamit ang ating sariling promised land. Pangalawa, possess your possession, faith in action. Everybody say, faith in action. Sabi ng James chapter 2, naalala ko lang ho, beginning verse 18, 19, hanggang 21. Tama ba ang verse ko? Verse 26. Ang sabi roon, yung pananampalatayang walang gawa, yung pananampalatayang may gawa, ipapakita ko sa iyo. Kasi ang sabi ni Santiago, kasi ang demonyo din nananalig at nananampalataya, nangangatal pa, nanginginig pa. Listen carefully. Si James ang isa sa practical apostle kung magturo. Magaling pagdating sa practical teaching. Sinasabi mo may pananampalataya ka, ipakita mo. Ipakita mo ang pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang pananampalatayang may gawa. Hindi nagliligtas ang gawa para magkaroon ka ng salvation. Pero pag sinabi mo ikay may pananampalataya, napapatunayan ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng kilos, gawa at pananalita mo. Kung totoong ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Dahil ang totoong may pananampalataya sa Diyos ay hindi sa bibi at tamimi sa takot. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, be of good courage. Be strong and have a good courage. Faith in action. Tingnan niyo po ang Joshua 1 verse 3. Balikan natin ang ating keywords. New King James Version. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. As I said to Moses. Lahat ng lugar na matatapakan ng paa mo, ibig sabihin kaya mong paniwalaan at panampalatayanan. Sa panahon nila, literal yon. Sa panahon nila, kaya sinabing literal, kasi kailangan mong tuntungan ng promised land, across the Jordan River, and possess your possession, literally. Patay kung patay. Sa atin ho, bilang mananampalataya, sa ngayon, it is about faith. Lahat ng kaya mong tuntungan, panaligan, panampalatayanan, lahat ng kaya mo ang kinis sa buhay, kayang ibigay ng Diyos, basta kaya mong panampalatayanan. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Basta kaya mong panampalatayanan. Mark 11:23-24 ng New King James Version. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.
Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Kapag kaya ng pananampalataya, tiyak mapapasayo, kapatid. Kapag kaya ng iyong pananampalataya at kaya mong patunayan, kaya mong tuntungan, kaya mong angkinin, tiyak mararanasan mo. Kahit kagalingan. My beloved brothers and sisters, listen carefully. Ito yung natutunan ko sa ating spiritual director. Basta hindi mo pa appointed time, kahit anong sakit meron ka, panampalatayanan mo, kagalingan ng Diyos, kayang gumawa ng Diyos ng himala. Unless na appointed time muna. Huwag kang papadaya sa demonyo. Ang demonyo, ang sasabihin lang sa iyo, hindi ka magtatagal, hindi ka gagaling. Pero ang Diyos, isa lang ang sinasabi, anak, hindi mo pa appointed time. Ilaban mo pananampalataya mo. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos eh. Amen? Faith in action. Faith in action. Yung iba, naduduwag, naimbitahan lang mamaya sa gathering mamayang alauna para sa vision casting ng lot acquisition. Yung iba naduduwag, pera na naman yan eh. Ano ba pag-uusapan dyan? Ganto. Negative kagad. Duwag na duwag ang pananampalataya. Kaya minsan ang Diyos hindi makagawa sa church. Dahil tayo mismo, bahagang buntot. The silver and the gold is mine, ang sabi ng Lord. Akin lahat yan. Ano pwede mo ipagmalaki sa buhay? In fact, kahit hindi mo ibigay sa akin yan, kaya kong kuhanin lahat yan kung gugustuhin ko. Remember the Lord your God. Ang sabi ng Deuteronomy 8:18, it is He who gives us the power to get wealth. It is not you. He owns everything. Psalm 24 verse 1. Lahat ng bagay Kanya. And everything in it, lahat ay Kanya. Sabi ng Isaiah 66 verse 1, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Wala tayong pwede ipagmalaki. Sa Diyos ang lahat ng bagay. Langit ang trono, lupa'y tuntungan lamang niya. Ano pwede natin ipagmalaki? Wala bang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? He hangeth the earth upon nothing, ang sabi ng Job chapter 26 verse 7. Kaya ng Diyos na gumawa ng himala kung gugustuhin niya. Kaya din niya ibigay ang lahat ng bagay. Sabi ng Jeremiah 32:27, I am the God of all flesh. And nothing is too difficult for me to do for you. Doon sa Job 42 verse 2, ang sabi ni Job, I know that you can do all things. And no plans of yours can be thwarted. No plans of yours can be thwarted. Wala kang plano na po pwedeng hadlangan ng sino man. Sabi ni Job, I know that you can do all things. All things are possible with God. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Luke 1:37. And Luke 18:26 and 27. The impossible with men are all possible with God. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pwede ho ba yung malakas na palakpak kung sa Diyos niyo po ginagawa yan? Praise God, praise God. Faith in action. Kaya ang tunay na mananampalataya, madalas kong sabihin sa Romans 1:17, from faith to faith, from glory to glory. Dapat yung pananampalataya natin masigasig nung una tayong nakakilala. Hanggang sa huling yugto ng ating buhay, masigasig ang ating pananampalataya. Hanggang sa kuhanin tayo ng Diyos. Sapagat ang kaligtasan natin ay nakabatay sa ating pananalig at pananampalataya sa ginawa ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag ang pananampalataya natin ay nagkaproblema, questionable ang iyong salvation. My beloved brothers and sisters. Kaya mahalaga yung faith in action. Diba? Patunayan natin. Yung ating pananampalataya, totoo ba? Talaga bang yung pananampalataya natin gumagawa? Kumikilos ba talaga? Patunayan sa kilos at galaw natin. Pati lingwahe natin. Minsan hindi pa nagaganap, napaka-negatibo na natin. Nagpaplano pa lang, negatibo na rin tayo. Ala tayong mararating kung ang atmosphere ng church ay negatibo. Pero pag positibo ang lumalabas sa bibig natin, there is power in our confession. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of tongue. Pagkaka ang ating bibig ang lumalabas sa mga positibong bagay, bumubuo tayo ng isang atmosphere na ang Diyos ay malayang makagagawa. Why? Sapagat ang tutuntungan niya ay lugar ng pananampalataya. Pero pag lugar ng puno ng pagdududa, hindi gagawa ang Diyos ng himala. Amen? Kaya kailangan ng Diyos ng totoong pananampalataya. Hebrews 11 verse 6, those who come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Because it is impossible to please God without faith. Imposibleng ang Diyos ay malugod at matuwa sa taong walang pananampalataya. Si Abel,
By faith, Abel offered to God an excellent sacrifice in Hebrews 11 verse 4. Kaya nalugod ang Diyos sa kanyang handog. Kasi yung handog ni Abel, by faith. Yung paglilingkod ho natin, lahat ng aspeto ng buhay Kristiyano, pagbibigay, everything, dapat lahat nanggagaling sa pananampalataya. Sapagkat anumang bagay na gagawin mo out of faith, ay kasalanan sa Diyos. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo pinapaniwalaan, na hindi galing sa pananampalataya mo. Mahalaga lahat ng ginagawa natin mula sa ating pananampalataya para hindi masayang ang lahat ng ating ginagawang paglilingkod. Amen? Iyon ang pinakamasarap na buhay Kristiyano. Kaya tama ho ang binanggit ng 1 Corinthians 13 verse 5, if I'm not mistaken. No. 1 Corinthians 10 verse 13. Ano ang sabi po roon? I-check natin. Be sure na nakatayo ka pa. Baka akala mo buwal ka na. Akala mo nakatayo ka, yung pala buwal ka na. I-test natin kung tayo pa ay nakatayo pa sa pananampalataya. Kaya mahalaga na ang puso at ang isip ng mga Kristiyano na mananampalataya punong-puno ng promises of God, ng pangako ng Diyos. Kaya tama ho ang ating spiritual director, lagi niya pinagdidiinan ang Word of God is the source of our faith. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Kaya hindi po pwedeng walang pananalig at pananampalataya. Kita niyo po yung Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Alam niyo po bang pag nagme-meditate ang isang Kristiyano ng Word of God, ang Word of God mismo, kapag mineditate mo, kapag iti pinapasok sa isipan at puso mo, ang Word of God mismo, which is the source of faith, may ginagawa na kagad sa buhay mo pag nakapenetrate sa iyo. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Because God and His word, we cannot separate them. Hindi pwedeng paghiwalayin ang kanyang salita at ang Diyos. Kaya tama ang Luke 4:4, ang Matthew 4:4, at ang Deuteronomy 8 verse 3, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi ka pwedeng mabuhay ng walang word of God. Dahil pag wala kang Word of God, wala kang malalim na pundasyon, sabi ng Matthew chapter 7, begin verse 24 to 26. Ano ang sabi roon? May dalawang taong nagtayo ng kanyang pundasyon. Ang iba ay nasa ibabaw ng buhanginan at ang isa ay nasa ibabaw ng batuhan. Ang isang nasa ibabaw ng buhanginan, nagtayo ng pundasyon ng kanyang bahay. Dumating ang mga unos, ang bagyo ng problema, ang lahat ng malalakas na hangin, bumagsak ang pundasyon sapagkat nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. Sino ang nakatayo sa ibabaw ng buhanginan ng pundasyon? Ang nakinig at hindi nagsagawa ng kanyang napakinggan. Walang faith in action, walang practice, walang pag-exercise ng Word of God. Pero yung taong nagtayo ng kanyang pundasyon sa ibabaw ng bato, same flood, same storm, same wind ang dumating, pero nanatiling matatag at nakatayo ang pundasyon. Why? Sapagkat siya ang nakinig ng salita ng Diyos at nagsagawa. Tama ang sabi ni Santiago ng James chapter 1 verse 22. We're not only a hearers of the word, but we are doers of the word. Tayo po ay hindi lang tagapakinig, bagkus tayo po ay tagapagsagawa ng mga bagay na ating napapakinggan. Sapagkat sabi ng verse 23 to 25, ang isang taong nakaharap sa salamin, ang isang taong nag-aaral ng salita ng Diyos in paraphrasing, kapag ikay nakikinig ng salita ng Diyos, nagme-meditate ka, gaya ka ng isang taong humarap sa salamin. Habang nakaharap ka sa salamin, nakikita mo ang ayos mo, alam mo ang iyong kahinaan, alam mo ang lahat ng bagay, bahagi ng iyong katawan, in paraphrase. Pero pag ikaw ay tumalikod na, nalilimutan mo na ang totoong ayos mo talaga. Hindi mo na naaalala ang mga kahinaan mo at kamalian mo. Kaya napakahalaga in everyday life, ang salita ng Diyos ipinamumuhay ng bawat isa po sa atin. Nang sa gayon maging matagumpay ang ating buhay Kristiyano, ang ating buhay pananampalataya. Natatandaan niyo po ang binanggit ng Psalm chapter 1, beginning verse 1 up to verse 3, mapalad ang tao na hindi umuupo doon sa upuan ng mga masasama o kaya naman ay nakikisama sa mga taong ang laging adhikay hamak-hamakin lamang ang Diyos na dakila. Tinutuya lagi ang Panginoon. Bagkus ang kanyang ninanasa sa kanyang buhay, ang lagi niyang nilulunggati, sabi na ibang translation ng Tagalog, ay ang magnilay-nilay, magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabi at sa araw. Ang katulad niya, ang sabi ng verse 3, ay katulad ng punong natanim sa tabi ng batisan, sariwa ang kanyang dahon, lagi namumunga sa kapanahunan, anuman ang kanyang gawin, tiyak na nagtatagumpay. Why? Ang pundasyon ay ang salita ng Diyos na nagpo-produce ng buhay, nagpo-produce ng pagpapala. Ang sabi ng John 6:63, the word that I have spoken to you, they are light
and spirit. And the more we read the Word of God, the more we meditate the Word of God, magugulat ho tayo. Yung faith in action, gumagana ang ating buhay pananampalataya. Yung land na punong-puno ng battle, ng punong-puno ng laban, kaya natin tuntungan, di tayo matatakot. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, every place that the sole of your foot, I will give it to you. Ibibigay ko sa iyo yan. Tuntungan nyo lang. Panampalatayanan nyo lang. Naniniwala ho ba kayo na kaya ding i-produce ng Lord ang lupa para sa pagtatayo ng church sa GIL Bulacan-Bulacan? Lahat ng naniniwala, taas ang kamay. Baba, naniniwala ho kayo na kayo'y bahagi ng pagtatayo ng panibagong church dito sa bayan ng Bulacan-Bulacan? Taas ang kamay. Palakpakan ho natin ang Lord. Faith in action. Pangatlo ho, and I end, possess your possession. It is about God's presence. Anong ibig sabihin? Hindi ko na binuo ang mga sentence na yan. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 5 NIV translation, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng Diyos kay Joshua. Joshua, walang pwedeng lumaban sa iyo. Sa buong buhay mo, walang pwedeng lumaban sa iyo. Kung paano kung sumama kay Moses, so sasama din ako sa iyo. Hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. Ito po ang pangako ng Diyos kay Joshua. His presence will go with him. Yung kanyang pagsama, mararanasan ni Joshua. Tatanungin ko kayo ngayong umagang ito. Ano ho ang pinakananais nyo ho sa buhay po ninyo? Kapag pinag-aralan po natin ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, even si David, in Psalm 23, beginning verse 1 and verse 6. Ano ho sabi ron? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leadeth me besides green waters. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness. Ang sabi niya ron. Sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. In verse 5, you anoint my head with oil. My cup runneth over. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Church, si David mismo ang nagsabi na, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ano ho ba ang kakatakutan natin sa buhay na ito? Kung ang Diyos ay kasama natin, nasa panig natin, sabi ni David, Psalm 118 verse 6, kapag ang Diyos ang nasa aking tabi, walang pagkatakot na daratal sa akin. Kung ang Diyos ang kasama ko, walang pagkatakot na daratal sa akin. Ano ang dapat natin ikatakot? Ang sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sasamahan kita eh. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Alam niyo po ba ang verse na ito ay ginawang awit nung araw? Natatandaan niyo ho yung song na yon? Give thanks to the Lord, for His loving kindness is everlasting. Give thanks. Natatandaan niyo yung chorus? You need not fight in this battle. Stand and see the salvation of God. Do not fear nor be discouraged. Just know the Lord is with you. Is with you. Give thanks. Give thanks to the Lord. Noong araw, pag inaawit ho yan, ang sarap ng pakiramdam eh. Pangako ng Diyos yan. You need not fight in this battle. Hindi mo kailangan lumaban dito eh. Just stand and see the salvation of your God. Pangako din ng Diyos yan kay Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20. Na ang Diyos mismo nangako na, Jehoshaphat,
You need not fight in this battle. Kay Joshua, don't be discouraged. Do not be afraid because God is with you. Church, kapag ang presensya ng Diyos ay kasama ho natin sa ating mga buhay, wala ho tayong dapat ikatakot. Sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa ating panig, sino ang pwedeng lumaban ho sa atin? So church, simple lang ho ang inilagay ko sa slide. Laban kapatid, dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Laban lang. Because God's presence is with you. Pangako po ng Diyos yan. At kung ang Diyos ay nangako kay Moses, tinupad niya yon. Kahit wala na si Moses, tinupad niya. My beloved brothers and sisters, kahit throughout the life of Moses, hindi nabigo ang Diyos sa pagsama niya sa kanyang buhay. Every time na magpe-pray siya, tinutugon siya ng Lord. Sinasamahan siya ng Panginoon. Napakasarap pong isipin na sa mundong ito, napakatindi ng laban. Pero may pagsama pa rin ng Panginoon. Di ba ang sarap na pakiramdam pagkaka nananalo ka sa laban dahil kasama mo ang Diyos? Nakita niyo ba ang reaksyon ni Carlos Yulo nang siya'y manalo ng gold medal? Nang bigay sa kanyang 15 points sa huling laban at laro? Halos gumulong siya, napapaluhod siya, tatayo, iiyak. Hindi niya maubos, maisip na siya ang tatanggap ng gold medal. Ang sarap ng pakiramdam. Sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 9, tayo po tumatakbo not for the gold medal. Hindi sa mga bagay na nasisira. Ang ating inaasam ay mga bagay na hindi ho nasisira. Incorruptible. Mas sigit ho tayong dapat matuwa dahil ang pangako ng Diyos hanggang doon sa finish line, anak, sasamahan kita. Wala kang dapat ikatakot. Deuteronomy 31 verse 6, be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. Gusto ko po yung word na yon. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you ng New King James Version. Take note the word. He is the one who goes with you. He is the one who goes with you. He is the one who goes with you. Doon sa Message translation, ganito po ang pagkakasabi, be strong. Take courage. Don't be intimidated. Don't give them a second thought. Because God, your God, is striding ahead of you. He's right there with you. Everybody say, He's right there with me. Anong sabi ng Diyos sa Deuteronomy 31 verse 6? Through Moses, He won't let you down, church. He won't leave you. Everybody say, He won't let you down. He's right there with you. Hindi papabayaan ng Diyos na bumagsak ka. Hindi papabayaan ng Diyos na malugmok ang buhay pananampalataya mo. Kapag ikay lumalaban sa buhay at kinoconquer mo ang promised land, ang kailangan mo lang maging matapang sa buhay. Panampalatayanan mong ang Diyos ay kasama mo. Naalala niyo po yung the 4 C's of our spiritual director? Ang sabi niya, ang isang karakter dapat ng mga leaders, ng workers at ng mga JIL members, dapat may 4 C's. Una, dapat ikaw ay meron tinatawag na compassion for the perishing soul. Hindi po pwedeng wala. Dapat meron ka din tinatawag na commitment. Ang buhay mo talagang sa Diyos lang. At ano ipinagkatiwala man sa iyo ng Diyos, dapat committed ka ron, ginagawa mo ng buong inam, ng buong galing. At dapat meron kang karakter. Hindi po pwedeng magaling ka lang. Dapat maganda rin ang ugali. At kahit meron ka nung tatlo na yon, kung wala ka nung pang-apat na letter C, and that is the courage, the good courage, wala kang lakas at tapang at lakas ng loob na gawin ang kalooban ng Diyos, ano ang mangyayari? Wala lang. Yung iba matapang lang ang hiya, pero hindi good courage. Ang mahalaga, totoong tapang na galing sa Diyos, the boldness of the Lion of Judah, na kaya nating ilaban ang ating buhay pananampalataya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba'y lumalaban ng buhay pananampalataya? He won't let you down. Pwede ba sabihin niyo sa kanan at kaliwa, He won't let you down. He goes with you. And He's right there with you. Wow. Sino ho nangako? Tao? No, amen? Tama ho ang song. In the day of the battle,
you'll be fearless. In the midst of the storm, you will prevail as you lift up the mighty name of Jesus. Know, my church, that you will never fail. Hindi ho ba? Ano ho ang pangako ng song? Sa panahon ng laban, lalaban tayo. Hindi ka matatakot. Bakit? In the day of the battle, sasamahan ka ng Diyos. Kaya niyo hong panaligan ng panampalatayanan? That God will fight for you? He will fight for you, church. He will fight for you. Pwede bang palapakan natin sandali ang Lord? You will prevail, church, no matter what happened, no matter what the circumstances looks like, no matter how big the obstacles, you will prevail. Amen? You will prevail. Tumayo po tayong lahat. In the days of the battle, you'll be fearless. In the midst of the storm, you will prevail. As you lift up, as you lift up the mighty name of Jesus. know, my church, Know, my church, that you will never fail. in the day In the day of the battle, you'll be fearless. Amen. In the midst of the storm, you will prevail. As you lift up, As you lift up the mighty name of Jesus. know, my church, Know, my church, that you will never fail. you will never fail. I will fight for you. I will fight for you I will fight for you. by the power By the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you. I will fight for you. I will see you through. I will see you through. By the power of my spirit, says the Lord. Church, anong laban ang meron ho kayo ngayon? God has so many promises. Mayroon po siyang inheritance, blessings sa buhay ng bawat isa po sa atin. That sometimes nahihirapan tayong makuha at matuntungan. But don't be afraid. God's promised and He promised. He's right there with you. He won't let you down. He will go with you. He goes with you. Father, I pray this morning, ano man pong laban meron ng iyong mga anak, ano man pong challenge meron ng iyong mga anak, kung kami man ay pinapahakbang mo, pero ang nakikita namin ay malaking laban, malaking battle, tanggalin mo po ang lahat ng takot sa puso ng bawat isang mga anak mo ngayong umagang ito. Palitan mo po ng tunay na pananalig at pananampalataya. Oh, shakarakaya barabagkandarakaya barabagkandarakaya. Pwede bang itaas lang natin sandali ang ating kanang kamay? Mananalangin lang po ako sandali sa Diyos sa oras na ito. Panginoon, ang dalangin ko po ngayong umagang ito, Diyos, hayaan mo, Panginoon, kung papaano, Panginoon, tinuruan mo ang iyong mga anak, ang mga Israelita, to fight for their battles, O God, as you have commanded, Lord. But you train them, Lord. You train them. David said in Psalm 144, He teaches our hands for battle and our fingers for war. Church, walang duwag na mananampalataya. Walang duwag na Christian. Walang duwag na anak ng Diyos. Lumalaban po tayo. Tumatayo tayo. Tinutuntungan natin ang dapat nating tuntungan. Dahil atin po yun. Promise ng Diyos yun. Lord, I pray this morning, O God, tanggalin mo ang lahat ng takot sa puso ng iyong mga anak. Because you did not give us a spirit of timidity or a spirit of fear in 1 Timothy chapter 1 verse 7.
But you give us, Lord, the spirit of power, love, and a sound mind. You give us, Lord, power, the boldness of the Lion of Judah. You give us, Lord, power, because the Spirit who is in us is greater than the Spirit who is in the world. In 1 John 4 verse 4, mas makapangyarihan ang Espiritu na nasa amin kaysa Espiritu na nasa sanlibutan. I pray, Lord, this morning, strengthen our feebleness, Lord. Strengthen our feebleness, O God. And enable us, Lord, to climb on the heights like the deer. Enable us to fight and face our battles, O Lord. Because our battle has been won on the cross of Calvary. We already won, O God. Panalo na po kami. Hindi po kami natalo kahit kailanman, sapagat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na mananagumpay sa lahat ng laban. Father God, I pray, we dismantle, we destroy all the spirit of fear, even the spirit of doubt. We destroy them, we dismantle them, we cast them out, we rebuke them out. In the name of Jesus, we rebuke that kind of spirit upon your people, oh God, in the name of Jesus. Get out and let God's people. You have no power, you have no authority. Oh, Shakaya Baraba Kandarakaya. Shakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. You have no power, you have no authority, Satan. Take up your hand. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Father, I pray, pour out the Spirit, your Spirit, oh God. Pour out the boldness of the Lion of Judah, the Spirit of the Lord. Fill your people, oh God, once again. Fill us, oh God, with your awesome power. With the Spirit of the Lion of Judah, the boldness of the Lion of Judah, Lord. Oh, Shakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Church, don't forget that the promise of God, I will fight for you. My child, my daughter, my church, my children, I will fight for your battle. Hindi naman ho tayo ang unang lumalaban. Tayo po ay nasa likuran lang ng ating commander-in-chief. Ang totoong mananagumpay, the great conqueror, the victorious Christ, the victorious Jesus. Ang tunay na laban na ipanalo na po doon sa krus ng Kalbaryo. John 16:33, you have a great tribulations in this world, but be of good cheer, be in glad, because I have overcome the world. I have overcome the world. This is the testimony in 1 John chapter 5, beginning verse 11, 12, and 13. This is the testimony that those who overcome the world is no other than the children of God. The children of God who are and who had faith in God. Mga anak ng Diyos na may tunay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Mga anak ng Diyos na nabubuhay sa pananalig at pananampalataya. Mga anak ng Diyos na hindi naduduwag sa lahat ng laban. Mga anak ng Diyos na tumatayo sa pangako ng Panginoon. Sa katotohanan ng salita ng Diyos. God's promise, I will fight for your battle. I will fight for your battle. I will fight for your battle. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. For the last time, church, sing it prayerfully with your heart. Fight for you. I will fight for you. By the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you. I will fight for you. I will see you through. By the power of my spirit. Church, possess your possession. I will fight
sabi ng Diyos kay Joshua 3 times, pero sa bandang huli, ang sabi niya in Joshua chapter 1 verse 9, Joshua, have I not commanded you? Hindi ba sinabi ko na sa iyo, do not be afraid. Do not be afraid. Be courageous. Do not be afraid. Be strong and have a good courage. Have I not commanded you? I will go with you wherever you are, wherever you go. Have I not commanded you? Have I not commanded you? He is right there before you. He's right there before you. He won't let you down, church. And He promised, church, I will see you through until the rapture of the church. I will see you through. I will see you through. I will see you through. I will fight for you. I will fight for you. By the power of my Spirit, says the Lord. I will fight for you. I will see you through. By the power of my Spirit, says the Lord. In the day of the battle, you'll be fearless. In the midst of the storm, you will prevail. As you lift up the name of Jesus. Every place that the sole of your foot shall tread upon, I will give it to you. As I said with Moses. Oh, Shakaya Barabakaya. Oh Lord, I pray, pour out once again the boldness of the Lion of Judah. Pour out once again, Lord, the boldness of the Lion of Judah. The courage coming from you. The courage coming from the Holy Spirit. Oh, Shakaya Barabakaya. Yes, Shakarakaya. Oh, Shakaya Barabakaya. The Lord, I will fight for you. I will see you through. Oh, by the power. Only the people of God. I will. Come on, church, let your voice be heard. By the power of my Spirit. It is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Zechariah chapter 4 verse 6. I will see you through. This is the promise of God. By the power of my Spirit, says, only the instruments played skillfully. Oh, Shakarakay. Church, prepare yourselves to possess the land, to possess your possession. Every place that the sole of your foot shall tread upon, I will give it to you. God will give it to us. Oh, Shakaya Barabakanda. Nangungusap po ang Diyos. Meron po siyang ibinababa. Meron siyang inire-reveal. Oh, Shakaya Barabakanda Rakaya. Shakaya Barabakanda Rakaya. Shakaya Barabakanda Rakaya. Shakaya
Sa puntong ito ay inaanyayahan po natin ang lahat ng ating usherettes para dalhin po ang ating Holy Communion dito sa unahan. You may be seated in the presence of God. Father God, as we come into your altar, into your throne of grace and mercy, Lord, as we come to the Holy of Holies through our Lord Jesus Christ, our great intercessor, the mediator, our high priest, we thank you for all the things that you have done in our lives, Lord. For the things you have done, Lord, even on the cross of Calvary. Salamat dahil alam po namin kaming lahat ay pinagpala ng napakaraming benepisyo ng krus ng Kalbaryo. At ang dahilan ng aming tagumpay ay dahil ikaw ay nag-alay ng iyong buhay. Kinuha mo ang lahat ng aming kahinaan, kinuha mo ang lahat ng aming kasalanan, inako mo at tinala mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat dahil ikaw, Panginoon, na nagbayad ng kasalanang hindi naman talaga ikaw ang gumawa. Bagkus kaming lahat ang may gawa. Inisip namin lahat ng iyon ay pasakit. Ang akala namin nung una iyon ay parusa. Nagpapasalamat po kami dahil lahat ng iyon ay ginawa mo po para kami makahango sa pagkakaimbargo namin kay Satanas. Dalangin po namin sa huling hapunan ito na lagi namin inaalala sa banal na hapunan na ito. Hayaan mo po na patuloy na ang buhay ng bawat isa ay patuloy na daluyan ng iyong kapangyarihan, maging ng paglilinis ng iyong banal na dugo upang ang aming pagpaparticipate ay magkaroon ng kabuluhan, na ang buhay ng bawat isa ay maging karapat-dapat sa iyong dakilang harapan. Dalangin namin ang dalawang elemento na narito ngayon sa aming unahan na ilinisin ng iyong kapangyarihan, patuloy na daluyan ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo, at ang mga anak mo na nasa ministeryong ito, pagpalain mo po ang kanilang buhay higit pa sa kanilang inaasahan, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. We thank you. At hayaan mo, Panginoon, let the sweet fellowship of your Holy Spirit, O God, be upon this place, be upon to each and every one of us, O God, as we partake sa Holy Communion ito, O Diyos. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Above all wisdom, in all the earth.
Sige po, pwede ho itaas ang kamay ng mga wala pa para makita ho kayo ng ating mga usherettes. Sa itaas, kompleto na ho tayo. Lahat meron na. Kulang pa? Okay na? Okay. Dito sa ibaba, baka meron pang wala. Okay na po tayo? Wala na pong kulang. Yung mga bata po, pabigyan na lang po at pag-guide na maayos. Kung ang lahat po ay mayroon na, even the usherettes, may hawak na po kayo. Itaso natin ang tinapay sa oras po nito. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan kung ba't kami matagumpay ay dahil ikaw ang unang nagtagumpay. Maraming pong salamat sapagat ang lahat ng sakit, lahat ng kasalanan ay inako mo, Panginoon. Kaya nabugbog ang iyong katawan, kaya nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga pagsalansang at kasalanan. Salamat po, O Diyos, dahil lahat ng iyon na ginawa mo, inako mo para sa amin. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito, bumaba sa buhay ng bawat isa, maranasan, mapuspos kami ng lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Kasama ang kagalingan sa aming katawang pisikal, kasama ang kalakasan, kasama ang kalusugan, ang lawig ng buhay, ang pinansyal na pangangailangan, ang lahat ng kailangan ng iyong mga anak, and most especially, Panginoon, sa aming spiritual life, O Lord. Hayaan mong kami lahat ilumago sa aming pananampalataya. At hayaan mo, Panginoon, ang mga benepisyong iyon at pagpapalang aming tinatanggap at patuloy na tatanggapin ay maging dahilan ng patuloy pa namin paglilingkod sa iyo. Lalo, Panginoon, kaming mag-umigting ng pagmamahalan ng pag-aalab ng aming paglilingkod sa iyo. At nawa kaming lahat ay matagpuan mo hanggang sa huli na naglilingkod at sumasamba sa iyo. Maraming pong salamat. At kung meron kami, Panginoong mahal sa buhay na may sakit at karamdaman, saan man po sila naroroon sa oras na ito, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at idantay mo sa kanilang iyong mapaghimalang kamay at padaluyin mo ang kagalingan magmula ulo hanggang talampakan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kanin po natin ang tinapay. Kunin po natin ang juice. Itaas po natin sa Panginoon. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Dahil ang dugong banal na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang dugong naglilinis at nagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Kagaya ng binanggit mo, Panginoon, sa Hebrews 9:22, kung walang pagbububo ng dugo, walang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Talangin po namin, O Diyos, hayaan mong minsan pa ang buhay ng bawat isa ay patuloy na dalisayin ng iyong banal na dugo. Balutan ng iyong banal na dugo, kasama ang aming mga mahal sa buhay. We apply the blood of Jesus, Lord, even, Panginoon, upon our loved ones. Even, Lord, sa aming mga extended family. At nawa, Panginoon, kung paano ipinahid ni Moses sa hamba ng pintuan ng mga Israelita ang dugo ng hayop na kanya ipinatay at inihandog, hayaan mo, Panginoon, ang dugo mo ding banal na mas makapangyarihan at higit na dakila sa dugo ng hayop ay ipinapahid namin, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa at sa lahat, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay. Walang sakit at karamdaman,
walang maagang kamatayang magtatagumpay sapagkat bibigyan mo kami ng buhay na punong-puno ng kasaganaan at ng pagdilingkod. A full lifespan, O God. Maraming pong salamat sa iyo lahat ng papuri sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Inumin po natin ang juice. Mananalangin lang ho ako sandali. Panginoon, maraming pong salamat sa banal na hapunan sa pag-aalaala. Hayaan mo po ang kapangyarihan nito at ang biyaya at pagpapala nito ay patuloy, Panginoon, maranasan namin. We seal it by faith, we seal it by the power of the blood of Jesus, and we seal it by the power of the Holy Spirit, O God. We thank you, Lord. To you all the glory, honor, and power, majesty, O God. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Mas malakas ang palakpak sa Diyos na buhay. Praise God, praise God, praise God. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating bigyan ng papuri.